Senator Robin Padilla umatake na naman ng nakakatawang joke. Oo, nakakatawang joke mga kababayan ko. Sa totoo lang, nakakatawang joke. Wow. Nako. Matatawa kayo, matatawa kayo. Bakit mga kababayan ko? Tignan mo yung banat ni Senator Robin Padilla mga kababayan ko. Pigilan nyo tumawa, huwag kayong tatawa. Mga kababayan ko, mayroon pong joke si Senator Robin Padilla. Mga kapatid, ito. Gigi, bukod kay Marcoleta, hindi rin kasama sa pumirma sa resolusyon si Senador Robin Padilla. Sa pagdinig sa Senado kahapon, hinamon ni Padilla ang Coast Guard na gumanti sa mga pag-atake ng China. Bagay na kinontra naman ni Tariela. Pakinggan Ito tama ba yun? Sabi ni Robin? natin ang kanilang mga pahayag. Matagal ko na rin sinabi na may budget naman ng Coast Guard, ba't di kayo bumili ng mas malakas na water cannon at di kayo? Ano sabi ni Senator Robin Padilla? Ano to? Ano He's proud pa siya. Nasabi niya na may budget naman ng Coast Guard. May budget naman ng Coast Guard. Ba't di kayo gumanti ng water cannon? Hindi joke ni Robin yan, katotohanan niya. Ano to? Diyos ko mo! Ay, nako. Diyos ko, ano meron dito kay Robin, Si Senador Robin Padilla. Sa pagdinig sa Senado kahapon, hinamon ni Padilla ang Coast Guard na gumanti sa mga pag-atake ng China. Bagay na kinontra naman ni Tariela. Pakinggan natin ang kanilang mga pahayag. Sample. Sabi ni Senator Robin, may budget ang Coast Guard. Bombahin natin. Sige, ganito. Aminin natin. Sige, bumili tayo ng water cannon. Alam mo, ang bobo! Shit! Ano ba yan? Nagpo-provoke si Robin ng gera. Andres! Hindi kasi Andres, uy! Ang labo mo. Hindi si Andres Bonifacio yan. Sige, sakyan natin. Maglagay tayo ng malaking water cannon sa ating vessel. PCG vessel. Bumomba ang China ng tubig at bumomba rin tayo ng tubig. Ang tanong, mga kababayan ko, mapapalayas ba natin sila? Mapapaalis ba natin ng Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea? Maitataboy ba ng pakikipagbombahan ng tubig? Mga kababayan ko. Ang sagot. Tanungin ko kayo, ang sagot. Ano sagot? Please don't forget to like this video. Mga kababayan ko. Anong sagot? Mga kababayan ko, mapapaalis ba natin yung mga Chinese Navy vessel? Nila, mga kababayan ko. Kasi alam mo, so totoo lang, pang-bobong sagot yon. Bakit? Number one, hindi na diplomacy ang pinairal mo. Init na ng ulo. No, init na ng ulo yung pinairal mo. No, mga kababayan ko. Sige, bombahin mo yung Chinese Navy vessel, Chinese Coast Guard. Magbombahan kayo ng tubig. Sinong mananalo? Kailangan ba may manalo? Senator Robin, tinatanong kita. Yung sinasabi mo dito, tinatawanan ko. Pang grade 1 na tanong yan, mga kababayan ko. May mananalo ba? Mananalo ba si Pilipinas? Maibabalik ba natin sa mga mangingisda yung mga islang pinagkukuhanan nila ng isda? Magigibaba natin yung yung kanilang mga facilities? Sige nga. Walang mananalo. Pero, Senator Robin, pag ginawa mo yan, nagpo-provoke ka ng gera.
between the Philippines and China. Sablay. Linaw, oh. Matagal ko na rin sinabi na may budget naman ng Coast Guard, ba't di kayo bumili ng mas malakas na water cannon at Ba't di kayo bumili ng mas malakas na water cannon? Putang inang yan, patay tayo dyan. Diyos ko. Diyos ko, ano nangyayari sa Pilipinas? Yari ka. Last mo na yan, ha? Huwag mo nang uulitin yan. Last mo na yan, Senator Robin. Huwag ka nang uulit. Delikado ka. Delikado. Delikado, Senator Robin. Tapos ikaw pa tatakbong vice-presidente ni Sara. Tapos ganyan ang mindset mo. Maguguho naman mundo. Gulo. Bumili kayo ng mas malakas, ibobomba nyo sa iba. Hindi ka tinatawanan ng mga senador din to ba nagangatwiran to? Basta sarili ba to ba na sa Senado? O baka mamaya sabog? Tuloy. Tuloy. anti kayo. Alam natin na ang China ay humahanap ng paraan para maisisi sa atin ang pagtaas ng tensyon sa West Philippine Sea. Correct. The moment we use our water cannons, the Chinese Coast Guard may have a justification to increase their aggression to the next level. Correct. Kaya nga, sabi ko di ba? Bumili kayo ng another water cannon. Kung magdala ang China na mas malaking water cannon, bibili rin ba tayo ng ganun? Sablay si Robin, no? Basag kay Tariela. Samantala, Jiggy, sumagot naman ang political strategist na si Ronald Llamas sa patutsada sa kanya ng Chinese Embassy. Nagugat ang sagutan nila ng tawag ni Llamas na trolls in suits ang mga opisyal ng embahada. Sagot naman ng Beijing, tila pag-atake ito ng hyena in a sheep's clothing na nagpapanggap umanong political analyst. Sinabihan si Llamas na haina. Tama naman ito ni Llamas sa isang post at sinabing wolf at hindi hyena in sheep's clothing. Pinano naman ulit ng embahada si Llamas dahil tila hindi raw nito alam ang pagkakaiba ng wolf at hyena. Ayon naman kay Llamas, hindi na siya nagulat na tilang hindi nakuha ng embahada ang kanyang punto. At sa pagpapatuloy naman ng diskusyon sa sesyon ng Senado, suwestyon ni SP Soto ang posibilidad na ideklarang persona non grata si Chinese Embassy Deputy Spokesperson Go Wei. Uy, nako. Nako, magpipersona ng grata to. Ang Senador J.V. Ejercito naman gustong hilingin na palitan si Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Quan. Paglilinaw naman Alam mo maganda yung namumuno si Wang Xilian, mas okay pa yun. Senator Ping Lacson na tanging ang Pangulo lang daw ng bansa ang pwedeng magdeklara sa isang foreign official bilang persona non grata. Correct. Kaya naman, aaralin ngayon ng Senado yung posibilidad ng paghahain ng resolusyon na may kinalaban dito. At yan muna ang latest mula dito. Balik sa'yo, Jiggy. Ayan mga kababayan ko. Nako, ayan yung mga mainit na balita, mga kababayan. Alright, napakinggan nyo. Please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe. Nako, alam nyo, napakinggan nyo naman, di ba? Napakinggan nyo, klarong-klaro sa inyo. Yan yung ginagawa nila. Kaya konting ingat sa mga Pilipino, konting masid, no? Baka mamaya nabubudol tayo. Huwag na kayong pagpapadama sa mga taong akala nyo, akala nyo makabayan. No, Ma'am Sally Frami, si Robin Hood ang ibala. I like it. Sobra. Si Marcoleta, tirador. Ako, makapili eh. Hindi ko talaga makita kung ba't nila pinagtatanggol yung China. But they are the senators. I thought they are the Filipino defender. Not the other country, mga kababayan. No? Kaya po, ganoon na lang tayo. Sabi dito ni nagkakabakbaka na si Argo at si as I'm Filipino, I'm crying that we are so helpless. Yan, nagkakabakbakan to. Mga kababayan ko, talino sa talino, nguso sa nguso. Kaya po sa mga kababayan natin, maraming salamat po. Koy, bakit na nung nagbiyahe kayo
mga vlogger sa China, di kayo pumunta, pati yung iba din. Actually, Hatchmag, nagpunta kami sa China. Alam mo, sa totoo lang, kwento ko lang sa inyo Alam mo, hindi, kaya kung bakit ako ganito magsalita, hindi gusto ng China ng away. Ako na nagsasabi, hindi gusto ng China ng away. Ang nagpapalala sa imahe ng China is yung mga counterpart nila dito sa bansa, which is ang kampo ng mga Duterte. Ayaw pakawalan ng mga Duterte ang China, pinagkakapirahan nila yan, mga kababayan ko, because magagamit nila for the next campaign. Mga kababayan. Ngayon, para lang silang vlogger. Kailangan lang nilang ipagtanggol yung China sa mata ng public, mga kababayan ko. No? Mga kababayan. Ganun lang din yan. So ngayon, mga kababayan ko, hindi naman tayo katulad nila na bumabakbak na ganun. But para sa akin, nung nagpunta kami China, nakita ko ang ganda ng China eh. They are the, 2025 pa lang sa atin, pero 2038 na sa kanila. Ganun sila ka-advance sa infra, ganun sila ka-advance sa technology. Susunod niyan, sa China na yung lumilipad na sasakyan. Hindi na sa Pilipinas. Kaya marami kayong malalaban. Mga kapatid, ay totoo lang yung sinasabi natin, ha? Totoo lang yung sinasabi ko. Para humalaman ninyo. Kasi ang China, sabihin niya makikipaggera, hindi ako maniniwala. Walang plano makipaggera ang China. Wala, ayaw nila. Ayaw ng China ng gera sa pagitan ng ibang bansa. Gusto nilang tahimik. Kaya naniniwala ako na ang nagpapagulo lang sa China is yung mga counterpart nila sa Pilipinas. Pero para sa akin, masakit pa rin makita na kinakalaban tayo. Masakit talagang makita, kahit tayo, masakit makita na kinakalaban tayo. But subukan natin, no, na sana buksan ng China yung pagkakataon na kausapin ng gobyerno natin. No? At magbaba ng mga pride ang ang bansang Pilipinas at China. Magkakasundo-sundo to. Maiitsipwera natin yung mga Duterte. Kasi, sa totoo lang, ang nagpapalakas ng loob ng mga Duterte na lumaban is China. Mga kababayan ko. Walang iba. Dahil si Digong, half-blooded Chinese yun mga yun. Sige na. Magpapaalam na ho ko sa inyo at magandang gabi. No? Maraming salamat po. Ingat po palagi. Ako po si Biyahe ni Koy. Sama-sama tayong babangon muli para sa bagong Pilipinas. Hindi na uubra, mga pekeng balita agad mabubura, mga troll farm malamang susuko na dahil kami ang bebengga, humanda ka na. Mga makachina, benga, benga. Mga fake news, benga, benga. Salbahing dedes, benga, benga. Halik sa walang kawala ang may sala. Wala kang kawala, benga, bengador. Kayo ay maganda, benga, bengador. Galit sa masama, benga, bengador. Ang sa inyo bebenga, benga, bengador. Wala kang kawala, benga, bengador. Kayo ay maganda, benga, bengador. Galit sa masama,